na sa Dios, panalangin, karasya, bendisyon sa atong langit pangunahan. Sa gihapon, manawag ka na itong tanan, o welcome ding lain na sa panahon, hugna sa itong Bible study, o sa kaoras, galang magaisgot, o magatun kita, nining maunga tulumanon, nato sa kanyang Sovereign Grace Hour, sa mga bago pang nakatune in, no? Ito nga programa diri gala sa DXUM Davao, Sovereign Grace Hour, mabati na to sa matag yung aron nga oras alas 4 hangtod alas 5 sa buntag, pero ato ning gibahin sa duha ka yugto, no? Now adlaw sa bado karon pisa 7, no, ning bulan sa Hunyo 2025. Now atong pahibalo, mga igsoon, atong pahibalo una atong gihangyo si Brother Romel, no? Nga kung pwede, ikaw maoy makaadugma sa Labon, ha? Brother Mel, niya, inalang niya si Brother ang TV, nga maoy mo take charge, no? Sila ni Brother Arnel sa Bulaton din sa New Bohol o sa Kapatagan. Okay? Sa ugma sa mga adlaw sa ang mission nato din sa gayen na si kara sa imo Brad Lindon, no? Brad Lindon nga ato ning mahangyo nga mo dala sa panimbaho, no? Dinha sa Asunsyon. O another pahibalo na to may soon, no? Nga ang dodohata sa pagbisita kung yun na mag-ingunani permiti ang panahon kay doon ay sa akong pahibalo gahapon doon ay kanabang forecasts, weather forecast bang karong Martes, karong sunod semana, no? Doon ay kusog nga ulan din ang dapitas Davao Occidental mo na careful, ha? So, schedule ba yung bisita dito sa Manuel Peralta, Malita. Pero nahinabi na ko niya itong aging Webes, no? Si Ber, yung paniber kon pastor, no? Ikanda sa dito, malagi na. Ikasa lang slide. So, muna itong pahibalo di as Manuel Peralta, nga tingali og ma-reschedule ang atong pagbisita diha, ha? So di tama ka lahos sunod semana din sa Manuel Peralta. Ako ba itong tawagan sila ni Pastor Torion, okay? Pastor Dile na manggubat kaya kung ito silang gina nga pwede makuyog. Another thing maigsoon atong pahibalo ni nung diya sa pagbisita na to sa Kalbay, no? Sa Kalbay karong kasana Pastor? Karong Oktubre, no? May ni Pastor kay, no? Pastor Iwag at itong kuyogos Pastor Iwag, then si Pastor Billy Manggobat at Pastor Torion, no? Sa Kalbay. Di mi maagi siguro Brad Warlet, di mi makaagi diya sa Kaburan, no? Di sumisaglan gani atong panawagan ni Noy Primo sa 27 Noy Primo, layo pa rin, no? October 27 di kami makitulog sa Glan aron pagkabuntag sayo makabiyahin na Kalbay kay munang duha ka adlaw nga Bible seminar dito ilan ni pastorato sa church dito, no? 28 o 29. And then please happen sa pagampo, ang atong biyahe sa Agosto sa Bohol, Pitsa 21. Then another pahibalo na to, no? Nga karong bulan na sa June, nasunod ko pala, Pitsa 20, oh. Pitsa 20, Bible Seminar na to, Dris Tamban. O gatang sa gibing sa Pinasagan. Ilan ni Brother Edwin, no? Sa Pitsa 20. O San Agustin Day, Sabado na, Pitsa 28, ha? Then, sa patong, sunod semana, karon nagyong Webes, no? Atong makaisunan din sa Davao Oriental, magahimo sila sa ilang provincial fellowship, no? Doha ka missions o doha ka churches sila. Diya sa pahibalo ni Pastor Ray, sa Makaling to Pastor Ray, no?
sa Makaling. Ingon din sa pastor din sa Makaling Beach Resort, June 12, alas 8 na sa buntag. Okay? Sige. At sa pangaliyo po, pagampo, atong ipanugyan sa Ginoo ang tanantang game buhaton karong adlaw. Salamat Lord nga ningtak na ang imong mga pulong amo na sa nga maatunan. Salamat sa imong grasya, gugmag kaluoy gani akong pagampo nga imo kining i-bless. Bisan pa gani Lord ang buluhaton dito dapita sa Pampanga, Brother Ariel Alfabara, tabangan mo Ginoo, o salamat na mapinadayon ng buluhaton dito para magamit kaniya. And then bisan pa gani sa Lapu-Lapu City, Pastor Roy Kasiple o gang maong mission din para ka mag-bless even sa mga kaigsunan diri sa Bohol usab o gang Ginoo this Kantilan, Brother Kenneth Idokalan para nimong panalangin ang bulaton din ang radio broadcast sila sab ni Pastor Jimmy Provedora dito sa Langan, ang plano ng bisita dito sa July next month. I pray Father God nga i-bless kini o Ginoo. I-bless man o Father ang tanang mga missions and sa Church sa Davao ug makabanan ng mga churches. Salamat Lord, salamat sa imong grasya, sa imong gugmag kaluoy. Kanimo aman gibalik namo kadungganan sa ngalan ni Jesu-Kristo nga mo manuluwas. Gihapon na mo kini amahan ng tanan. Even Lord ay napagapon ako nga imong bendisyonan o Dios ang bulaton din sa lugar ni Brother Yanyan sa Kalimar din sa Aliusan. Thanksgiving service nga paghimon karong buntaga. I-bless Ginoo kini. Ang palimbawa sa mga ugma o sa mga missions o kabaran ng mga churches. O again mga kaigsunan, salamat usab nga pagpahulay nato ang Ginoo mga kaigsunan, nagabantay, nagaamuman, nagahatag kanatog proteksyon. Okay? Ako ang pagtimbaya sa matag usa kanato maayong buntag kutob sa gidangtan nini ato ang programa nini nga kabuntagon dinhi sa Sovereign Grace Hour pinagi usab ug kauban sab nato ang iyang alagad nga si Pastor Atop. Okay, ako ang pagbasa sa mga mensahe o pag-ila sa mga kaigsunan nga nagatanaw usab sa ato ang live karon o sa mga kaigsunan nga naminaw diha sa wall sa ato ang Facebook. Okay, una din si Sister Mango Jaris, wife ni Brother Ray Jaris diha sa Sovereign Grace Landmark Baptist Church sa Lupon. Okay, Sister Imelda, good morning diha nimo og sa imong kapikas karon si Pastor Ray. I know nga naminaw gyud siya karon. Nag-prepare ang matag usa karon alang sa pag alang sa pag prepare alang sa pagsimba nato nining adlaw diya sa Ginoo. Okay, dinesab kay Brother Well Abrantes sa Mawab, Davao de Oro. Nag-prepare sab ni si Brother Well kay nagadubana sab ni sa pulong sa Ginoo diyang dapita sa bulaton niya sa Mawab, Davao de Oro. Okay mga kaigsunan, salamat sa Ginoo. Og ako ang mention usab diha sa mga kaigsunan diha kay Brother Joel Masulong og kay Sister Miriam Magno Masulong diha sa Barangay Manuel Peralta, Davao, Malita, Davao Occidental. Salamat sa Ginoo sa mga kaigsunan nga pinagisab diha sa inyohang radio handset na padangat sa ato ang mga kasilinganan, ang ato ang mga kamiguhan nadangtan sa pulong sa Ginoo. Og nagalanog-lanog sab diha kapita ato ang programa The Sovereign Grace Hour. Okay mga kaigsunan, sa taga Manuel Peralta, Barangay Manuel Peralta, Davao Occidental sa Malita area, no? Barang mapospon si Pastor. Barang mapospon siya kay dunay weather news karong Hunyo 10. Siguro kusog o
bunok sigurong ulan ng panahon na. Bitaw mga kaigsunan, no? Salamat sa Ginoo sa wisdom nga gihatag niya. Yan hisab ka natong mga tao nga din may bawaan nato in advance ang maong mga sitwasyon sa panahon, no? Weather forecast. Di lang linog ra gyud nato may bawaan. Ang ampo gyud ta kanunay sa Ginoo. Okay, mga kaigsunan, salamat kay sa Ginoo and nakabalik sabta sa to ang live karon starting this day. And by the way, this coming June 16, as I remember, nga nag-start ta sa to ang radio hookup. Radio hookup. There is Facebook. 1 year anniversary punta. Din sa to ang radio program din sa tong Facebook. Okay mga kaigsunan, ako ang ibalik si Pastor alang sa pagpadayon sa programa. Sa bautismo, dili sa ugma, ha? Dili sa ugma, pizza 7 man, no? So, ugma, pizza 8. Sa pizza 15 na itong bautismo, no? Pizza 8, din sa church. Kaya tayalig na apay muna itong mapaybalon na Sunday, kaya naka-decide mas June, after na last Sunday sa itong panimbahon. Pastor, mo sunod ko sa bautismo. Praise God, no? Praise the Lord. Salamat sa Ginoo. Doon ay mga katawhan na iyang ginatawag aron nga di lamang membro maapil sa iyang family, kundi diha sa iyang iglesia. So next Sunday, doon natin ipagahimuon nga bautismo diri sa church. O tingali ikaw isuon dugay-dugay ng dugay-dugay ng simbahan diri sa church apan wala pa nimo masinati ang biblikanhong bautismo, no? So next Sunday doon na tayo baptism, ha? Sige, maysoon natatas padayon paghisgot nining paagi sa pagtawag sa Dios, no? Sa iyang katawhan. Now, duha man na, una, general call, ikaduha, kining gitawag effectual calling, or ang masay pagkatawag ni mo ikson og inward calling or irresistible grace. So, ato nakita, no, nga din is matatong gisgotan gahapon ba to? The other day, no? Nga ang Ginoo maigsoon kumutawag siya malamposon gina kay kini nga maong klase nga pagtawag dili man ni sa tao nga pamaagi o ang tao ang gamiton sa Dios ang Ginoo gyud mismo, no? Ginoo gyud mismo gani na mission nato tong sa balikan na gud nato kadali magsoon kini bang Hebrehanon kapitulo 3 unya bersikulo 1, atong na natuki, no? Atong tukion sa ragog usab kadali, ha? Hebrews chapter 3 and then verse 1. Sige ni Apostle Paul dia. Batad pa niya. Wherefore, holy brethren, partakers of the heavenly calling, consider the apostle and high priest of our profession, Jesus Christ. So, si Kristo ato ang labawang pari, no? Unya, yung din apostle and high priests. No, si Ginoo si Kristo. Now, kini bang gitawag nga partakers of the holy calling, rather heavenly calling. Na umambit ining Diyos nung or rather langit nung pagtawag. So, payudag heavenly calling, siyempre, ang Diyos mo'y gahimo nini higala. Kaya, kung tao rin mabalibaran gyud sa tao higala ang pagtawag sa Ginoo. Nitong giaging Uwebes atong prayer meeting lagi dunay nakabisita nato gikan sa usa ka Armenian Baptist, ako ning usbo, no? Ingon pa niya kining kumusta man mo sa ilang grupo ba, ingon niya ang bago ra kong graduate pastor sa mga Bible School Seminary 4 years nga training nila.
Kamayo, very good. Siya niya, kumusta man sa inyong grupo. Siya gabantay meron pastor kay doon ay panudlo magudlagi karupunaw na apel police mo no saban kanabang Calvinism marami itong convention gapon ba Calvinism daw so mga sa prayer meeting ang giisgotan ako kitawa bata mo tuon ng tanang ipanudlo ni John Calvin kaya persecutor beto si John Calvin sa mga Baptist pero nagkataon si John Calvin sa Doktrina sa Grasya pero malang itaw nag-Calvinism tungkol kay si John Calvin magulugay po sa iyong kapanahonan nangusog sa pagwali sa tulip doctrine. Siya yung ilhan imbes kay si William Farrell na sa Kaana Baptist preacher. So akong gisgutan nga last ang Thursday evening no nga ang kinibang pagpanawag sa Dios sa outward calling mabalibaran sa tao o ginabalibaran yun ni si Saul gani of Tarsus sa tigibuhat niya ang gilutos niya di ba gilutos niya ang iglesia ang wali ni Esteban iyahang gisupak supak niya pero sa diha nga ang Ginoo na gyud mismo ang Dios na personal Ginoo si Kristo gatawag ni Saul of Tarsus dito sa Damascus nalutos ba ni Saul ang Ginoo hindi man pwede higala malutos ang Ginoo kung lutoson ni iglesia pero kanabang ang Ginoo personal mo ay sa atong panahon ron dili walay maka ginatugot na pastor gilansang mo lagi ang Ginoo gitugot to kay plano mo to sa amahan nga ang Ginoo Kristo mo tugyan sing kinabuhi aron mamatay dito ibabaw sa cross for our salvation. Okay, so may so no the effectual call is of God and not of man. Di na ito po itong na-mention itong unang Pedro 5, versikulo 10 o 11. Pero nang ipang-review kadali mag-iso na aron nga ma-instill ni pag-ayo sa itong una-una. Unang Pedro, kay puposita, mag-isoon ka arong takna, din is another characteristic ni pagtawag sa Ginoo. Unang Pedro sa kapitulo 5, o niya, versikulo 10 o 11. So, okay ra si mga Brad Mill, Brother Romel Mara, ikaw mo yung mga ito, Brad Mill, sa kanaang Labon, sa Labon. O salamat sa Ginoo kay si Brother, kinibang si Brother Christopher, no? Sa liga na po nato rin sa Tanwalang. Then si Brother Arnel, lamir ba kaling coffee mo, Brother Neil? No? Brother Arnel din is Bansala, no? Gakuha sila. Gahimo yun sila coffee, pang-export ganyan eh. Lamat sa Ginoo. Nakatilaw sila ni itong ni Aging Webes prayer meeting. Sila may aning coffee pastorin. Kung ano ilan ni Jenny o ni Arnel Morales o sa atong mga kaisuuna, no? Dinhing lapita sa mission sa Bohol. Okay, na maison. Unang Pedro, kapitulo 5. Ako anong gisubli verse 10. But the God of all grace, 1 Peter 5:10. But the God of all grace, who has called us unto His eternal glory by Christ Jesus, after that you have suffered a while, make you perfect, establish, strengthen, settle you. Verse 11, to whom be glory and dominion forever and ever. Amen. Apa ng Diyos at tanang grasya, the God of all grace, nga nagtawag ka na to. So, apel si Paul, who has called us. Si Paul, si Peter, kaya gasot si Peter man. Pero apel lagi po si Pablo. Kung tanang mga nangaluwas,
wa may naluwas maigsoon sa kaluwasan nga dili pinagi grasya. Basta salvation ganis go tanog naluwas siya tinuray. Grasya gina, hindi man pwede igalaog maluwas nga pinagi good works kay di man makaluwas good lagi ng good works. Ang makasave maigsoon ang Ginoo pinagi siyang grasya kaluoy. Mention rin ni Apostle Peter, 1 Peter chapter 5 verse 10, but the God of all grace, okay, panang Dios sa tanang grasya nga nagtawag ka nato diya sa himayang walay katapusan pinagi kang Kristo Jesus. So kay maong pagtawag mo iksuriyanis Ginoo. Now, dito mo sa ikaduhang characteristic, no, or kinaiyahan meaning maong inward calling or God's effectual calling. Ikaduha mo nino nga the effectual call of God is powerful, unbeatable, and irresistible. Asa daw iya like soon kiniding pagtawag sa Dios gamahanan, dili gid ni siya mabuntog o dili gid ni siya masupak kay Ginoo gud na pwede ba day na nga ang taong weak mahuyang kita mahuyang in the sense bang kita may mapungulay Ginoo. Tarawa ang giingon ni Apostle Paul sa book of Ephesians, tas niyo, Ephesians chapter 1 verse 18 down to verse 20. Sige, abli niyo mga Bibles, maisan palihog. Efeso kapitulo 1. Good morning sa kang atong mga kaigsuonan during dapita sa Mintal, no? Pastor Nasara, Mrs. Nasara, isang pagani Brother Edgar diha, no? Sa Barangay Santo Niño. O gusab sa kang Brother Ezekiel de Guzman. Kaya, ayusin mo yung pag-aaral mo kila para makatapos, no? Then, of course, there is Mintal, Aster Inday Gasa, Brother Lito Gasa. So, again, akong pahipaluha nga Brother Binosa, ina si John nga ang atong bautismo next Sunday na. Dili pa, ugma, ha? Okay, sige, magson. Sa itong versikulo pa sa Efeso, Kapitulo 1, verse 18. Yung din versikulo 18. The eyes of your understanding. Sugot sa verse okay. Mali. Verse 15. Wherefore I also, after I heard of your faith in the Lord Jesus and love unto all the saints, cease not to give thanks for you, making mention of you in my prayers. Si Apostle Paul, no? Kadugog niya sa pagkakabig sa mga taga-Epeso o sa ilang pagturing na sa Ginoo o ang paghigugman nila sa matag usa sa mga kanakan sa Dios. Yung pa ni Pablo, wag iundang sa pagpasalamat. Tungod ninyo, nga kaunay mo na akong ginaapil sa akong mga pagampo. Salamat ha sa church nga ginaapil niyo sa pagampo. Ako, kami ni Malo, mga kabataan o gambulo hato, no? Nira, verse 17, Ephesians 1:17, that the God of our Lord Jesus Christ, the Father of glory, may give unto you the spirit of wisdom and revelation in the knowledge of Him. Importante yun, no? Mataga kalabang mabaton ng taang wisdom gikas Ginoo. Aron masabtan na to ning iyahang pulong. Hindi bigita kasabot igala. Kung walay Holy Spirit magtabang nato. Verse 18, nira. The eyes of your understanding being enlightened, that ye may know what is the hope of His calling, and what the riches of the glory of His inheritance in the saints, and what is the exceeding greatness of His power to usward, who believe according to the working of His mighty power. Tawag sa no? Ang kinibang kaluwasan nga na sinati sa makanakan si Ginoo sa pagpanglihok sa Dios. So maprestong gibasa no, sa pagpanglihok sa Ginoo. Again, that's in verse 19.
Asa to pastor? Kini, Epeso Kapitulo 1, versikulo, usbulo ko basa. Iyan din, sa verse 19. O kung unsa ang dili masukod nga pagkadako sa iyang gahom, nga niya kanato, nga na nagtuo, sumala sa paglihok sa iyang dakong gahom. Ibalik-balik din maigsuon, no? Kining mighty power. What is the exceeding greatness of His power to us who believe according to the working of His mighty power. So, ganun mo na pasok, kaya lang magyugahom sa Ginoo ang pagluwas sa katawhan niya. Alam nga, dili kaya lagahom nga, spiritually dead man ta sa dihang nakaplagan tas Ginoo. Patay ba spiritually? Dili man ma maisaan ka na bang istorya lang? Dili oy. Atong kalawasan, kinahanglan ni gahom sa Dios. Mabito lang nga, kita di ta maluwas, pinagi sa itong good works. Kaya itong may buhat maigsoon, dili man ni mo'y makatag na itong kinabuhi. Ang makahatag og spiritual life sa usa ka tawo, maulamang ang Dios. Na may daghang mga kuan ron, na may bagong invention ron maigsoon. Na ako'y nakita sa YouTube ni mga sakyanan, mga gwapong sakyanan sa Europe, ito sa US, Russia. Pero niya gipagi kanang bitong lubak-lubak dalan. Uyog yun, kasi lubak-lubak man. Pero pag-agi niya itong hinimo sa China, kuwan ba? Kanamang sakyanan hinimo sa China, uy, kuwan mo untol. Kuya medyo sa mga insiko. Kuwan mo untol. Kita gili ba, aktual sa kuwan ba, gibidyohan. Kini po dahil, mga electric cars maigsoon. Naman sa kuwan, sa Davao na, BYD ba? Electric cars. Pang bimboy, dugay naman pa. Sa China, 20 years ago. Mo ba? Natuan ni abot, karon na lang, dito dugay na kayo. Pero wala ni gikuan, wala ni gipatronize sa US. Ano man, electric cars ba? Karon na lang. Pero sa una wala. Nga naman, patay nila ang industriya sa mga sakyanan dito. Kung yun na. Now, ako lang point na may soon, diba? Kinibang mga bagong invention ron. Robot, mga mga food chain, kananan bitaw. Ang musib na, mga robot, o kuya o ba anyway. Pero, kuwain nag-battery, battery may soon. Kuwain nag-battery, ay mulihok na. Bisa kung saan mo order sa pagkaon kung wala na i-control or demotorize man gina. Di ka control ba? Dili mudagag wala na mga potol ng linya diha sa lawas. Ako lang nag-sobli pagsulti magsuon. Kaya ang makahatag lag kinabuhi sa tao, dili tao. Ginoo. Pagino ko kinabuhi ka na bang spiritual life ba? Bisa nga physical. Kasi may naghatag kinabuhi na to ang Ginoo man. Si mama magpapapasor. Instrumento raman ta. Aron nga itong mga anak mahimugso. Instrumento rata ang ginikanan. Kita ba ginaghatag nila kinabuhi? Ginoo higala. Mo sabla sa kaluwasan. Ginoo rin maka-born again sa usa ka tawo. Ano katawatan ng doktrina bitaw nga na born again kay gibautismuhan. Na born again na ka Brad. Natawa na ko po sa katong gibautismuhan bitaw ko pastor. Uy. Makatag ba dahil kinabuhi ng bautismo? New life. Si Apostle Paul ba isoon kung imuntan sa Acts chapter 9? Buhat na ibiba. Gibuhi siya daan si Ginoo. O sa siya gibautismuhan siya rin gibautismuhan niya. Ananias.
Diya sa Acts chapter 9. Halok pa kay sinanyas mo kay gisugo sa ganung atuon si Saul of Tarsus dito sa kabalay nga dito na apunta si Saul kang Simon the Tanner. Bilibad pa kay Ananias at first kay magluluto sa gusto si Saul. Pero sa ingon si Ginoo, tanawa siya nagampo. Pagabot ito, kita na imamat na ni Ananias si Paul, gitawag niya Brother Paul. Brother Saul. See? Nga naman to. Kaya gibago na siya sa Ginoo. Dili ang bautismo yung nagbago ni Saul. Kaya kung nalawas si Saul pinagibautismo, nahisumbagan to si Kuan ba, Ananias ba? May isa ito ni Palinugma, wala na ito ning pag-isgot. Na ito din sa kining characteristic ni ining kining maong klase nga pagtawag sa Dios, no? Irresistible grace. Unya, anong itawag ni siya? Irresistible. To kaya di lagi ma-resist. Excuse me. Di ma-resist. Mamitang itawag siya, irresistible grace of God. Sa tulip ba, di ba? Total depravity, unconditional election, limited atonement, ay irresistible grace. Ano kitawag ng irresistible grace? Kaya dili masupak. Ato nito nga pagtagadogma, higala, kung ikaw sa iyong pagpaminaw, ay matutas sa ikaduang hugna, Maison. Kung sa iyong pagpaminaw, palimus natin ang salvation, ayaw kalimot nga makaluwas ni mo higala, walay lain. Only the Lord Jesus Christ. Repent of your sins, kaya mo na'y gitulo sa Biblia. Pag hinusol sa imong mga sala, kanya, tumuo ka, sumalikak kang Kristo Jesus. Siya lang ginigala ang bugtong makahatag mo sa kaluwasan. Sige, ito tayo second portion niya itong tulamanong the Sovereign Grace Hour. Amin sa ta, kadali, ning usa kawit. Kumusta day sa kang Sir Ason Himarino-son, pala mis pagpresi mo Ason Himarino, din sa Arcastillo, Davao City. Sige, mira taning usa pa ka pinasahi nga awit. Salamat sa Ginoo once again, no, na tapos na sa mga to ang first portion sa tuang programa karon ini nga kabuntagon. Kaya akong padayunan sa pagbasa ang mga mensaheng ipadangat o pag-acknowledge mga kaigsunan nga nagatanaw sa tong live nining taknaa. Last na kay Brother Well Abrantes, direta sunod kay Pastor John Valentin sa Sovereign Grace Landmark Baptist Church sa Kitubod, Libungan, Cotabato. Pastor John, praise the Lord, no? Nahimong malampuson kagahapong adlaw ang bulhaton diya dapita sa may Alyusan. Wala gyud ko nakahimo sa pagtambong tungod kay dunay mga anticipated na nga mga schedule nga di nato kalikayan. God willing, basin og sa sunod pon nga higayon basi magkita-ita diha sa mga misyon uban sa mga kaigsunan. Okay, Pastor John, ikumusta lang ko diya usab, no, kay Pastor Dudong o kay Yanyan. Okay, dinhita kay Ma'am Milagros Kilapio diha sa Davao City, wife ni Brother Tony Kilapio. Ma'am, ikumusta ra po ko kay Brother Tony. Og dinhi kay Pastor John Valentin sa iyang biblical message, Galatians chapter 4 verse 16. I am therefore become your enemy because I tell you the truth. Happy Sabbath day to all my brethren and to you, Brad John. Nawala lagi ka, Brad John, og pila ka adlaw. Mao lagi, Pastor John, na ako'y mga gibuhat unya basig malipat ko ba while on the air ang ato ang program, masagol-sagol niya maban na punta. So I prefer nga ako na lang record aron matunhay ko sa akong gibuhaton o nya matunhay po ko sa pagpaminaw samtang ga-record ko. Mao na, Pastor John Valentin. Pero all those days nga wala ko naka-live, posted gihapon ang ato mga recorded
dire sa tuang Sovereign Grace Hour Facebook account. Praise the Lord, Brother John. Kay sa gihapon tagang nagapaminaw sa tuang mga recorded. Kay mao ni giingon din sa Galatians chapter 4 verse 16. Salamat Pastor John sa imong biblical message. Nakalaban ba hinuon ko ninyo tungod kay ako nagasultis kamaturan. Yes, daghan og kalaban ang usa ka tao labi pag magsultis sa kamaturan. Remember Apostle John the Baptist, anong giputlan siya gulo, hinungdan siya kamatayon tungod sa iyang pagsultis kamaturan. Ug daghan pang ubang mga Kristohanon sa nanglabing mga kapanahonan, mga kaigsunan, sa mga kamatuoran nga dili nila mabarugan o dili sila moabin, tungod kay sila ang daghan o eksistido, then easy lang kanila ang pag kalas sa kinabuhi sa mga Kristohanon. Okay din kay Ma'am Flor Pueblas, mama ni Sister Rachel Pueblas Sabaricos. Good morning nimo diha, ma'am, og malipayong pagpaminaw. Okay, ako ibalik si Pastor mga kaigsunan alang sa dugang natong pagpaminaw sa mensahe. Proverbio 14 ta. Proverbio kapitulo 14 nya ato tong naisgutan tong verse 17, no? And he that is soon angry dealeth foolishly, and the man of wicked devices is hated. Manang di kita magunaw nagdautan, ha? Kaya number 1, ang masuko, ang Ginoo. Ang sekundary na lang ng tao, number 1 yung masuko. Kung sa katao, maghimog dautan. Kaya di maguna nature sa Ginoo. As a holy God, balaan nga Dios, sukogin na siya sa mga buhat nga di maayo. Okay, na-verse na Pastor, ang bersikulo, hisgot kanang kasuko sa Ginoo, na dahil sa Salmo, kung kutlaw sa nikadali, para ma-remind taning maong mga bersikulo, 5 sa Salmo. Mato pa din ni David, the foolish shall not stand in thy sight. Mga buwang-buwang, dili magkabarog sa mga tubangan, o Dios. Thou hatest all workers of iniquity. Silagan mo ang tanang mamuhat o kasalanan. Klaro, Salmo 5:5, damay nila sa itong mind, no? Kanyang maong bersikulo na sukogin ang Ginoo sa mga nagabuhat o dili maayo. Thou hatest all workers of iniquity. Now, napailaing verse 7:11, yun din God judges the righteous. Paghukman sa Ginoo mga matarong, laban na ginindautan. God judges the righteous, and God is angry with the wicked every day. Yung bersikulohan, no? O ang Diyos, suko sa mga mamuhat og dautan kada adlaw. Abi na ito ka ng mga naghimog di mayo. Okay ra na? Tulog-tulog lang ang Ginoo. Asa ka tulog higala? So, kung yun ang Ginoo, God is angry with the wicked every day. Mabitaw na, no? Salamat sa Ginoo. Tungod siyang grasya, kita nakasitag kaluwasan na abtan siyang kaluoy. Iyan na yung gikuha. Pinagi ni Kristo dito si Babaw sa krus. Apan ang mga tao nga wala makasitag kaluwasan. Gikan sa pagkahimugso. Ngadtos katapos ang gutlo silang kinabuhigala. Tapukon to. Tanan nilang kasalanan. Sa ilang tanang pagkadautan o pagkasilutan sila sa Ginoo. Na dito linaw kalayo. Manang ikaw higalang naminaw ron pamalandong ini. No? Kung naakadiyas kinabuhi sa pagpakasala. Dili ni sulagma ni imong pagpaminaw ning atong programa. Ang dahon ko ikaw, kay mao ni warning sa Biblia. Nga ilhain mo pagka makasala, Pastor. Tako makay kung nahimong kalapasan, kasalanan. Mao ning krimen akong nahimo. Pasailon ka ako sa Ginoo. Himdom minihigala, Isaias 1:18. Nga bisan unsa pa kapulang imong kalapasan, kasalanan, kadako sa imong sala. Na ay pagpasaylo diha sa Ginoo. Pangaliya lang sa Ginoo, may pasaylo, tugan tanan mo sila ngadto sa Ginoo. Unya
hangad dangop kang Kristo kay siya ang bugtong makahatag nimo kaluwasan. Ingon pa ni Christ sa 1:37, ang tanan gihatag kanako sa man buari kanako. Ang buari kanako dili ko gayud sa likway. Napaygiingon ni Christ sa Juan 14:6, na matod pa niya, ako ang dalan, ang kamatuoran ug ang kinabuhi. Walay makabot sa man gawas o pinagi nako. Nganlan mo siya Jesus, matod pa sa manulunda kang Joseph sa Mateo 1:21. Nganlan mo siya Jesus kay siya magaluwas man sa iyang katauhan gikan sa ilang kasalanan. Hangad diya sa Ginoo higala alang sa imong kaluwasan. Now, direta sa amin ako mga adili, ako ito na ako itong salmo kadali para makita dito bang sukog yun ang Ginos mga muhatog dotan. Direta sa verse 18, the simple inherit fully, but the prudent are crowned with knowledge. Dota, no? Yan pa din ni Solomon sa itong gibasa. 14, versikulo 18. Ang walay pagtagad, ano man ang gitawag simple din mga foolish man ang giingon diri. The simple inherit fully. Ang mga walay pagtagad makapanood sa binuang. But the prudent, taong maalamon, ang dili ni butan, kundi buta sa butan ng prudence, ako na ginaingon, pasabot kini og maalamon. Kunya, pakita ang kaalam sa tao sa pag-consider niya sa umaabot sa butang umaabot kung sa ibuhaton niya presently. Ibanggi tulo timbang ba ang himuon ako ni mo ni may tabo. So mo na tao nga prudent. Pero ang mga taong buang-buang tira pasagad lang. Bahala magkaunsa-unsa, bahala na. Walay bahala sa mga katawhan sa Ginoo. Dili na mahala. Sure good na. Mauna magsoon kung kita sa atong mga tuitions ato yung pamalandungan karon ay may kaalam sa Ginoo nga sa atong ginahimo dunay wisdom, dunay kaalam. Ang walay pagtagad makapanood sa binuang apan ang mga taong maalamon pagapurong-purongan sa kahibalo, crowned with knowledge. No? Sige, maison atong ipaday ning atong naisgutan ining nangaging mga pipilanak ka mga buntag ni adlaw, no? Atong gisgutan gapon kung inyong nimluman atong nahibaluan nga si Ginoong Kristo diya sa iyang iglesia ang gitukod, no? Atong review for a while sa gitukod nga iglesia sa atong Ginoong Kristo, nagtukod sa katawhan o iglesia gikan sa mga taong inandam ni Juan Bautista. No, si John the Baptist mao ang taong responsable nga gaandam og katawhan alang sa Ginoo. Luke chapter 1:17 mao na ang usa sa mga roles ni John the Baptist to prepare a people for the Lord. So, Diyos ato pag-andam ni Juan Bautista ang katawhan. Una, nagwali si John the Baptist sa paghinulsol. Sultihan niya mga taong nga maghinulsol kamo sa iyong mga sala. Kanya, katong mga taong na naghinulsol, iyang gitudloan nga musalig kang Kristo. Buhat 19, versikulo 4-5. So, human nga mga tao na naghinulsol sa iyong mga sala, misalig ni Kristo nga manuluwas, pakiloy sa Ginoo, gibautismuhan niya. Mga baptized believers, iglesia na to, pastor? Wala pa. Pag-abot ni Kristo Jesus, human sa bautismo, itong ginunusugol siya siyang personal ministry. Mateo Kapitulo 4, no, gikan sa verse 11, hantod na sa verse 17. O sa verse 18 to 22, na nagpanawag na Ginoo mga tinunan ni Juan Bautista, o dito natukod iyang iglesia, ang church Ginoo. Asarapit na tukod, daplin sa baybayon sa Galilea, nasod sa Israel. So, katong iglesia sa atong Ginoo, mga igsoon, independento sa usag-usa.
pinagi sa iglesia sa Jerusalem nga gitukod ni Christ tungod sa iglesia sa Jerusalem na mugna ang mga kasimbahanan. No? Dito sa Antioquia, sa Syria, mga Antioch Church, sa ministry nila Apostle Paul being the missionaries of that local church, no? Antioch Church, Acts 13, verse 1 to 3, gipadala si Apostle Paul o si Barnabas, gi-send out sila, no? Gi-send out sila sa mga iglesia. O tungod niya nangatukod ang daghang kasimbanan, lakip na diyang Korinto. Niya kini mga simbanan ni, independent sila maigsoon. Wala ni sila gawngi o wala ni sila manghilabot sa matag o sa ka-iglesia. Doon na kitawag independency of its local church. Pero nagpakitabang, sama sa na-mention ako, doon ay problema sa Antioch Church. Huwag man itong iskutan gahapon, no? Na problema sa Antioch Church. So, ang nahitabo, nagpakitabang si Apostle Paul, o si Barnabas, o ang iglesia sa ilang mother church, nga mao ang Jerusalem Church. Mao ni ato ang isgutan bi atong tanawon kadali sa Buhat kapitulo 15. Yan ay problema na pastor. Sabi na ito, walay na sila ating problema ang churches na gyud. Buhat kapitulo 15 niya verse 1 ingon dinhi. Apan dihay mga tao nga nahilugsong gikan sa Judea, nga na nagpanudlo, nga nag-ingon sa mga kaigsuonan, gawas kon matuli kamo, kasirkunsidahan, pagtuli, no? Masirkumsais ba? Physically. Sumala sa batasan ni Moses. Dili kamo arang maluwas, tanawara, giapil ng pagtuli sa kaluwasan. So na mga, kisa may matawa na pastor, mga kuan gikan dito sa Jerusalem. Dili mga laing tao kundi sa iglesia ni nagud ay mga makasulod pastor no nga mga palso rather mga mini nga mga isuon mabitan ng warning ni Apostle Paul sa Galacia ay mga mini nga mga magsuon kablo ka nga yun ako nga kining certain men sa English no Acts 15:1 ang certain men which came down from Judea told the brethren, said, except ye be circumcised after the manner of Moses, you cannot be saved. Kamula ka ng certain men din kapila ka mga tao. Tawan niyo ang verse 24. Kuan si James, masugoy gasulti ni yes, si James ang gasulti ni ang pastor sa mga iglesia kanito sa Syria, sa Antioquia. No? No, si Jerusalem ni. Verse 13. And after they had held their peace, James answered, saying, men and brethren, hearken unto me. Ako na ni, si James, ang gasulti, that time, nagdumala sa iglesia sa Jerusalem. Verse 24, for as much as you have heard the certain which went out from us, so gikan sa Jerusalem Church, nang gawas gikan sa ilaha, mi atos Antioch Church, nagsamok-samok dito. Silang gisamok, nagpanudlog mga sayop nga pagturunan, nga gawas daw, nga matuli, dili maluwas. Mosab nang nahitabo mo igsoon, bisan pa sa Davao, na atay mga missionaries, nagpanudlo, na ito gitudlo, nagpanudlo nga kung dili daw makatuo sa tulip, pero tutag tulip tulip doctrine, di daw na klaro ang kaluwasan. Naghihimo nila nga may isang savior ang tulip doctrine. Dili ito na manuluwas ng tulip doctrine. Ang manuluwas si Kristo. Ang manuluwas si Kristo, dili ang doktrina. Si Kristo maoy manluwas, dili ang certain doctrine higala. Way laing Savior, only and only the Lord Jesus Christ.
ang tao bisag dili mamembro sa iyang church basta kay giborn again sa Ginoo, luwas gid na. Pero ug samtang buhi pa pod nganong di man pod magpamimbro, kamong mga makasure na sa iyong salvation apan inyong bautismo tanawa daw gikan ba na sa usa sa mga iglesia sa Ginoo kay tingali unyag tao ray katukod na ng inyong pundok na din diha mo gikan sa inyong bautismo, mahimo gyud mahulog yun sa Marcos 17, no? So tanawa ba sa gibuhat sa iglesia balik sa Acts 15 sa gibuhat sa iglesia sa Antioquia mi adto sila sa iglesia sa Jerusalem. Balikan sa ako in verse 24, Acts 15:24. For as much as we have heard that certain which went out from us have troubled you with words, subverting your souls, saying you must be circumcised and keep the law, to whom we gave no such commandment. Suguan na. Matong hidangop si Paul, si Barnabas, o mga kaigsunan nga to sa Jerusalem Church. Mo ning gisulti karon ni James. Asan dapita pastor nga hindangop sila. Verse 2, Acts 15, buhat 15, versikulo 2. Sa diha, ingon din kaya naalagi mga nagpanudlog mali dito sa Antioquia, gikan sa Jerusalem Church, nga mga mini nga mamagsuon iyang padre sa versikulo 2 buhat 15:2 og sa diha nga tali kanila og kang Pablo og Bernabe nahitabo ang usa ka dili jutay panagkabangi og panaglalis. Wa man ni Pablo okay ra man na ginagmay ra man na asa ka ginagmay magyod nakibatok yun si Paul og si Barnabas. Wa sila musugot nga ang heresy makasulod diya sa ilang taliwala. Sumotong ning dangop sila dito sa Jerusalem Church. Tanawa, si Pablo o si Bernabe o ang pipila sa uban nagi pa nagtudlo aron sa pagtungas sa Jerusalem sa pagpakikita sa mga apostoles o sa mga ansyano bahin nining gikalantugian. Wala mo kami ng Jerusalem Church hantod nga dunay gikan sa ilang church sa Antioquia nagpakitabang kanila o sa kami ng Jerusalem Church, di ba? Sila si Paulo, si Barnabas o mga kabanan mo ini ato dito sa Jerusalem Church nagpakitabang sila. Verse 3, o pinagikan sa iglesia sila may baktas agi sa Phoenicia o Samaria din gitaho nila ang pagkakabig sa mintil o nagkahatag sila dakong kalipay sa tanang mga kaigsuunan dito o sa paghiabot nila sa Jerusalem gidawat sila sa iglesia o sa mga apostoles o sa mga ansyano o ilang gitaho ang tanang gibuhat sa Dios sa iyang pagpakig-uban kanila. Apan, verse 5, apan dihay mitindog nga mga magtotoo nga mga sakop sa pundok sa mga Fariseo o mayon kanang gayon nga sirkunsidahan ang mga hintil na nagpanoo o suguon sila sa pagtuman sa kasuguan ni Moises. Dito na sulod na sila si Pedro, sila si Santiago nga nagmaymay kanila. Akong gustong ipasayis mo igso, no? Dere sa ato ang paghisgot may tungod ng church history. Dito pa sa panahon sa itong panahon sa mga apostoles, sugod na dito ang pagpanudlog sayop, no? Na yung mga taong kapanudlog sayop ng doktrina. Hinggrabe pag ito magsuon. Pag-abot na sa 2nd century, 3rd, 4th centuries. Pag mo nito padayon magsuon gihapon, yan ito paghisgot sa kasaysayan, sa kasimbanan sa itong Ginoo Kristo. At oras, salamat sa panahon gihatag ka na ito sa Ginoo. Again, higala kung wapakasunod kaluasan, magiunog ko kanimong ilha yung pagkamakasala. Why lain? Wala gilain na makaluwas nimo. Only and only the Lord Jesus Christ. Come to repentance and trust Him as your Lord and
personal Savior. Hantod ugma sa mangtakna sa mga istasyon inyong higalas kahanginan. Andres Atob Jr. manamilit magaingon ng Dios, magapanalangin kanatong tanan. Daghan salamat. Okay, salamat sa Ginoo mga kaigsunan sa natapos na sa mga second portion sa tong programang The Sovereign Grace Hour. Salamat sa Ginoo sa mga kamatuoran, sa mga precious truth nga gipadayag sa Ginoo nganhi kanato. Salamat yung kay Ginoo no kay kining doktrina sa grasya mga kaigsunan, one of the most precious doctrine of God. Anong mingon tag doctrine nga gikan sa Ginoo or doktrina sa Dios. Sa sulti ni Ginoong Kristo, my doctrine is not mine, but of Him that sent me. Okay. Ito kung Bible mga kaigsunan. Okay, Sunday ron, pwede ta mag-extend gamay sa ito ang live ni Pastor. Okay. Mga kaigsunan, okay na hisgutan ni Pastor no nga na ay unsay na gitawagan na ay nagbisita sa ato ang church og iyag yung ingnan si Pastor nga sa to yang gingon bag-o siyang graduado sa Bible School. Okay. Og usa sa ilang gitun-an ang gitawag og Calvinism. Mao lang ni pait pud usahay ning mga Bible School ba kay mahimong pundasyon sa mga way hibang kaagan diha sa di pud maong mga pagtulunan. I don't know mga kisunan if agree mo ana no? Pero mostly actually kining ni bisita ni Pastor diha sa church nato sa Davao ngon siya about Calvinism. I don't know say nag-lead sa iya o isa sa iyang mga study siguro or yang gi-obserbaran ang teachings about doctrines of grace. Bitaw no, kita ba makadawat jud ta kasagad anang gitawag og kini bitong pulong Arminianism, kaning Calvinism. Kaning mga Baptist, mga Calvinist. Ano mo ingon mo Calvin? Ano mo ingon sila Calvin mga kaigsunan nga di maguna ka John Calvin nga doctrine. Mabito na giingon bisan diha sa internet. Tanawan ninyo diha sa internet o diha sa mga basahon kay mostly ron sa mga history gina-post digital na karon diha gi-preserve pinagi sa digital. Pangutanon nimo internet, is John Calvin's claim that regarding on the doctrines of grace originate him? Mga itubag sa internet? No. Bitaw mga kaigsunan, dili. Tama. Kaya nga naman, asam na nakatuon si John Calvin diha sa pagtulunan sa grasya. Diha sa Biblia, lain man pog laing basahon ang iyang natun-an, mga kaigsunan. And by the way, dili lang pod kay si John Calvin ang nagtudlo niya ng doctrines of grace way back second, third, and fourth. Actually, kaning doctrines of grace gikan pa man gini sa time ni Christ, no? Siguro ang ato ang mga later on historians diya na nagsugod og sulat sa second and third century. Actually nag-start na gyud gikan diya sa time ni Christ, before pa sa time ni Christ. Kay naay mga ka-contemporary sa ato mga prophets and kings sa unang panahon. Isa na diya kana si Socrates, sila Plato, di ba? Before the time of Christ man na sila nag-exist. Correct me if I'm wrong ha. So far sa akong nahibaw-an, mao na sila. So ang tod niabot si Kristo, nagtudlo, and then diha ginagsugod ang doktrina sa grasya. Actually diha na siya sa Ginoo. Napadayag lang na siya sa panahon nga si Kristo mitungha na. Sa isulti ni Apostle John chapter 1 verse 17, ang balaod ang mga kasuguan nitungha pinagi diya kang Moses or gihatag sa Dios diya kang Moses, but
grace and truth. Naa diha kang Ginoong Kristo. So siyang grasya. And then balikan na to si John Calvin, mga kaigsunan. Kani laging wa pagrasyahay mga hunahuna, ining mga ato ang mga kaigalaan, mga kaila. No. Bisan gani si John Calvin, dili lang si John Calvin. Before si John Calvin, by the way, mga kaigsunan, nitoo nining doktrina sa grasya. Before siya nitoo nining doktrina sa grasya. Nanay usa sa mga na tala, no, actually daghan, di lang nato mensyonon sa nang gitawag nato mga Donatist nga kaning ka-contemporary nining akong mensyonon karon nga ngalan, o gi-claim gani siya sa usas mga Roman Church as saint, kuan siya gi-claim sa mga ilahang santo, og mga kaigsunan. So dili lang kay si John Calvin. Nganong mayong slag si John Calvin, dili, mga kaigsunan. Kay si John Calvin siguro sa iyang kapanahonan during the time of persecution, during the time of kanang gitawag na to Dark Ages, nahimo lang siyang prominent figure, no, sa pagdevelop yun nining maong pagtulon-ana kay siya ang may sugon, mibarog diha. Actually, kani manggol si John Calvin o si William Farel, isa sa mga kining suod or tinuduan ni William Farel nga usa ka Anabaptist nga nagatudlo usab og doktrina sa grasya, pero wala si John Farel na noon. Okay. Brad, pastor, unsa may mga basihan ana? Sige ra kag tagaw-taw diha. Naagod, pero lain man po masitag inablihay diring mga kuan. So sa mari lang ni mga kaigsunan ba to speed up our nahibaw-an. Wala mo kumingog daghang kung nahibaw-an, ginagmay ra man ni ako. May maning ginagmay nga alang stanan. Mo na. Okay, so nahimo siya nga nadayag kay kini manggod si John Calvin, ilado ni sa ilahang lugar sa unang panahon. So nagtudlo siya nining particularly doctrines of grace. Before si John Calvin, mga kaigsunan, doon na pa'y isa nga nagtudlo nining doktrina sa grasya. Kinsa man na, Brad? Bitaw. Si Augustine of Hippo, di ba? Siya ang usa sa mga prominente nining doktrina sa grasya. Unsa may mga basihan nato, mga kaigsunan. As we remember, kining gitawag nato kining Stanford bitaw, Stanford Encyclopedia of Philosophy. Isa sa mga nasuwat diha si Augustine of Hippo. Si Augustine of Hippo, isa sa mga nagatudlo nining doktrina sa grasya, nining predestination, og ang sinugdanan sa sala. During sa Middle Ages hangtod sa panahon nga siya namatay. So isa ni siyang mga theology or pagtulunan diha sa grasya, mga kaigsunan, nga usa sa iyang mga gitudlo nga ang tao makabaton lang mag-conviction diha sa mga Dios non nga butang, dili pinaagi sa iyang kaugalingong kahimuan, kay tungod siyang kondisyon sa iyang kahimtang nga dili makahimo sa pagbuhat sa kabubuton sa Dios uban diha sa iyang kaugalingong kahimuan. No, isa nandiya, mga kaigsunan. So matod pa niya, we have lost our natural ability of self-determination, which can only be repaired and restored by the divine grace that has manifested itself in the incarnation and sacrifice of Christ and works inwardly to free our will of enslavement of sin. Sama to, Brad, chicharon ni. Mo to belief, isa sa mga belief ni Augustine of Hippo. No, ang tawag gyud mahimo diya sa kaugalingon. Og nagtudlo na siyang daan ini. Usay basihan ni Augustine of Hippo, mga kaigsunan, sa iyahang pagtuo nining doktrina sa grasya og nining predestination. Matod pa dinhi, the main inspiration of Augustine's doctrine of grace is unsa daw? Unsa ang iyang inspirasyon?
gikakwaan niya og akadasig sa pagtudlo nining doktrina sa grasya, no? Mga pagtudlo ni Agustin of Hippo, may tungo sa doktrina sa grasya. Matod pa din sa Stanford History or Stanford Encyclopedia of Philosophy. Matod pa niya, of course, Paul. Kinsa iyang kuhag gibasihan? Si Pablo. Mao na mga kaigsunan. So, matod pa niya, even the remarks of human weakness and divine help are not absent from the ancient philosophical tradition. So, meaning to say, ang doktrina sa grasya may usa ka gasa sa Dios. Mao na. The radical view that the gifts of grace include not only external good works and internal volitional disposition that allows us to perform them, but even the very first beginning of faith. No? So, mao na mga kaigsunan. So, daghan kaayo ang iyang mga kuan. Matod pa din ni sa isa sa mga ihang gisulti din ni. However, matod pa ni sa diri no sa kuan. Okay. So, mao nagatuo gyud siya og doktrina sa grasya. Nganong di naman punta mo gamit ni Agustin of Hippo, mga kaigsunan. Kaya nga naman, kay si John Calvin ra gyud. Unsa magi kuan ni anong kuan man jud? Sabagay si John Calvin manggoy muy barog yun. Migimaw nining panahon na. Tungod sa iyang kabatanon, tinuod bitaw pod basahon niyo diya sa history or sa kuan. Si William Farel gid tinuod, guwang-guwang na gid noon to. I-compare nimo kang John Calvin. Sa dihang natudloan si John Calvin sa mga doktrina sa grasya pinagi sa kang William Farel. So, kay bata pa lagi. I think nasa 20 or 30. Siguro marga ana no. Guwang-guwang na gito siya. So, moto. Before John Calvin, before Farel, Agustin of Hippo, mao na mga kaigsunan, was perhaps the greatest Christian philosopher of antiquity, and certainly one of who exerted the deepest and most lasting influence. He is a saint of the one of the Roman Church, no. So mo na mga kaigsunan. Nganong di man nato gamiton or nganong di man nila gamiton si Agustin of Hippo, kay si John Calvin ra gyud ilahang target. Mo na mga kaigsunan. So history matters. So ang doktrina sa grasya di lang na kay John Calvin. Kay pangutan-on nimo diha sa ato ang mga teknolohiya sa internet, no? Is John Calvin claim on the doctrines of grace originate him? Ang tubag is no. John Calvin did not originate the doctrines of grace. Wala siya. Matod pa din these doctrines have roots in earlier Christian traditions, such as those of Agustin of Hippo. Mao na mga kaigsunan. Bitaw. Mamugit tinuod. As I remember, asa to ha. Okay. Na naman diri no. Actually, wa man pod giangkon si John Calvin nga iyahan ng doktrina. Kani isa sa akong nabasang artikel, nagpasalamat siya nga niining pagtulon-ana nga ang iyang pananaw diya sa kaluwasan na usab. Nganong nausab? Kay giusab sa Ginoo, kay dili mao, mga kaigsunan. So moto, grabe ang iyang pagpasalamat. Way undang pagdaig sa Dios tungod sa doktrina sa grasya. Giangkon ba rin ng John Calvin? Wala Mr. Calvin, imuhana, dili. Asam na nila na tunan mga kaigsunan sa kasulatan. Kay kung di pod ablihan sa Ginoo to ang hunahuna dinis kasulatan, di pod nato masabtan ang pulong sa Dios. Okay, dinhi ako ang pagbasa padayon sa mga mensahe. Dili tayo last kay
Flor Pueblas, dinita kay Brother Christopher Tanduyan, kalipsan sa Barangay Tanwalang Sulok, Davao del Sur. Okay, dinhi kay Sister Miriam Idanyo sa iyang mensahe. Good mayong buntag Brad John og ang paminaw og nagpaminaw sa pulok sa Ginoo. Mayong buntag kanatong tanan, salamat sa Ginoo. Nakabalik na ka Brad John. Okay, praise the Lord. Sister Miriam Idanyo. Okay, mensahe ni Brother Christopher Kalipsan, mayong buntag Pastor John ug mayong buntag sa tanang naminaw nga mga kaigsunan ko diha ni Kristo. Happy Lord's Day everyone. God bless everyone. Galatians 1:5. Dalaygo ng Diyos sa walay katapusan. Amen. Brother Christopher. Dini kay Brother Alexander Kalipsan Banan, nagtanaw sab si Brad Orly Tumarong. Okay. Matod pa sa mensahe ni Brother Alexander Banan, good morning Pastor John ug sa tanang naminaw. Happy Sunday and God bless everyone. Watching and listening from Tanwalang Sulok, Davao del Sur. Okay, Brother Alexander. Dinita kay Sister Chinchin Villano, mayong buntag ug ang Ginoo magapanalangin sa tanan. Okay, Sister. Dinita kay Tiding Ocularis Makiling Casanova nga nagatanaw sab sa tuang programa karon diha sa Davao City. Og dinhi sa mensahe ni Brother Christopher Kalipsan, matod pa niya, mao nay gingon Pastor John nga naglikay-likay ang maong tawo sa kalayo. Ang sugba noon siya sa baga. Nagkastorya ming pastor sa sulod sa sakyanan. Naglikay ang maong bag-ong graduate sa Calvinism kay nagtudlo daw og tulip. Napunta noon sa Sovereign Grace nga nagatudlo og tulip. Mao ba? Abi nako kadtong bagong graduate Brother Christopher, isa sa iyang mga study ang doktrina sa grasya. So Ginoo na mag-abli siyang unahuna kung unsa manggaling ang conviction sa Ginoo sa iya or pagkabig sa Ginoo sa iya. Kini itong pagkabig di man ni iyang tao, iya ni Ginoo. Dili man ang atong pagkakabig mga kaigsunan pinagi sa kuta sa pastor. No. Ang atong pagkakabig may pagtawag sa Ginoo tungod kay naapil ta sa kuta sa Dios diha sa kaluwasan. So in that manner mga kaigsunan, gihimo niya ang pag-abli sa tong hunahuna. Gihatagan ta niya grasya nga masabtan nato ang tanan. And yet giiyatang gipasakop sa iyang matuod nga iglesia nga dunay tinuod nga pagtulunan. Okay, matod pa diha naikonvo si Sister Chinchin Villano, Brother Tuper. Matod pa siyang konvo sa imuha, sa imong chat. No, nga may buntag po Brad, anha may manimbaon niya. Okay, praise the Lord. Brother Tuper, na si Sister Chinchin Villano diha mo join sa simba. Okay, inyong konvo na rin, no? Ako lang basahon gapon mga kaigsunan aron madangat usab sa mga hingtungdan. Okay. Sister Chinchin, doon ay reply si Brother Tuper Kalipsan. Okay sis, kita-kits niya. Okay, praise the Lord. Matod pa sa mensahe ni Sister Ding Ocularis Makiling Casanova, a blessed Sunday everyone. Praise the Lord. Amen. Okay, praise the Lord. Dere kay Brother Bernaldo Pisanya diya sa Bislig, Surigao. Okay, nga nagatanaw sab sa tong live. Okay. Praise the Lord. Nagalik kay hinoon tong kuan na dihan hinon napunta. No? Okay. Praise the Lord. Unta Brother Christopher, ang Ginoo magpasabot unta kana kanya may tungod sa doktrina sa grasya. Mesla, nindot ba ang Bible School? Nindot kung magtudlo og kamatuoran. Mahitabo lang ang Bible School nga dili nindot kung dili siya magtudlo og kamatuoran. Actually, ang pagpadayag sa Ginoo mga kaigsunan dili man pinagi sa Bible School. In fairness, nindot man ang doon na kay gitawag og na eskwelahan
no, labi pag diha ka sa Bible school. Pero kung mao na imuhang basihan nga tinuod ang usa ka magwawali kung nakaagig Bible school sayop kay wala ra ba joy mga apostles. Even si Paul nato siya sa mga secular school sa unang panahon sa time nato inhibaw-an pero diha sa Bible school wala. Sige nung itong panglutos magsunan. Dili na mo'y basihan ha nga ang magwawali dili makasulti og kamaturan kay wa magig Bible school wala di na mao. Wala na to reject ang Bible school tungod kay nagtudlo na silang mga hanay sa mga pagtulunan. Pero kung hanay sa kabakakan sa pagtulunan para gyapon ay bili mga kaigsunan. Kung sa may naadya sa Bible school mga kaigsunan, upat ka butang ang naadya atong mahibawan. Una, what you know, that you know. Unsa na brad? Unsa imong nahibawan nga imong nahibawan. Sample, birthday sa imong mama or ngalan sa imong papa, no, di ba? Imong nahibawan man na nga nahibawan nimo nga akong papa nataw aning mao ning bula to iga, bulana. Mao ni birthday akong mama ngalan sa kong mama mao ni. Ngalan sa kong anak mao ni ang mga birthday. Imong nahibawan nga nahibawan gyud nimo. Sa pagyud diha mga kigsunan naigitawag to you know what don't you know that don't you know. Imong nahibawan nga wa nimo mahibaw ana unsa man na siya kuyawa pud ana radyo na detay nahibawan nga wa din nato nahibaw na unsa may sample na mga kigsunan sama sa may mga tugtog kanta ibalutas lyrics pero nalimot ta sa title sige title ana kuan man ay kuan na mo kay chorus ani. Wala mga kaigsunan. Ikatulo, sunod na po na. Ako lang gi-emphasize mga kaigsunan nga wala magmatter ang kamatuoran nga atong nakuha diha sa Bible School. Mao na. So kita mga worker diri sa Sovereign Grace Landmark Baptist Church. Ayaw jud taon lumoral ang inyong kaugalingon as a preachers, as a missionary, as a Sunday preacher na malumoral ta kay wa man ta eskwela Bible school sire man tag paminaw ning Sovereign Grace Hour unya si pastor talag sa pug kayo makatudlo og kining gitawag nato Bible training. Nya makatudlo duha ra pod ka adlaw nya di jud makuanan dili gyud ta maluya ana mga kaigsunan kung magluya-luya ta maluya gyud ta di kita maluya na so, mao na mga kaigsunan so timan-an nato kita mga missionaries mga workers and pastors no na organize ang mga missions into churches kita madismaya nga wata ka eskwela Bible school. Although trainings, kung man lang gyapon na good as Bible school man lang gyapon na kay gitudloan man ta sanay. Basta di lang magkayamukat na nga to ang winalihan, especially na to mga workers, mga pastors, dili lang sa workers, even pastors. Nga magtuon gyud sa pulong sa Ginoo kay kung bisan pag-ordain ka, bisan pag-pastor ka, bisan pag eskwela ka sa mga finest theological school, kung ka magtuon sa Biblia, kanang imong winalihan diya mga kaigsunan magkayamukat po na sa pulpit. Kung wagay kasabot ikaw nagwali, how much more ang mga tao nga imong isultihan nga need nga imong pasabton. So what matters most is the enlightenment of God through His Holy Spirit. Seryoso kang nagtuon, grasyado na ka sa Ginoo, langga ka sa Ginoo, linuwas ka sa Ginoo, pinili ka sa Ginoo pagkadakong pribilehiyo ug pabor in the time nga mag-study ka sa iyang mga pulong. I know that God will give us the right thinking, the right doctrine that result sa usa ka pagwali nga gitawag nato puno sa kamatuoran, adunay gahom sa belang espiritu. Masabtan gyud na sa tanan nagapaminaw.
Yung mga kaigsunan, di na ko magdugay, perting hayaga na. Kaunon pa ba ka ni sa to ang pagsibro na ni sa ato. Okay mga kaigsunan, salamat sa Ginoo hangtod sa sunod nga panahon, dungog-dungog sabta sa mensahe uban siyang alagad Pastor Atop. To God be the glory, maayong buntag once again sa matag usa kanato.